Good morning, magandang umaga ulit sa aking channel. Welcome. At welcome ulit sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. So today ay May 2. So kahapon ay binasa natin ang 17 to 20 ng Kronika, no, ng First Kronika. So ngayon, ang ating babasahin na naman ay ang 21 hanggang 23 ng First Kronika. So sabi nga dito, nais guluhin ni Satanas ang Israel, kaya inudyukan nito si David na mag-census. Dahil dito, inutusan ng hari si Joab at ang mga pinuno ng hukbo na alamin ang bilang ng mga Israelita mula sa Beersheba hanggang sa Dan at iulat sa kanya. Ngunit sinabi ni Joab, halimbawang ang mga tao ay paramihin ni Yahweh ng makasandaang beses, hindi ba't sila'y mga lingkod mo pa rin? At ikaw ang kanilang marangal na hari, bakit pa ninyo kailangang gawin ito? Kamahalan, sabi ni Joab. Bakit pa ninyo kailangang gawin ito? Bakit pa ninyo bibigyan ng dahilan upang magkasala ang Israel? Ngunit nanaig ang utos ng hari, kaya si Joab ay naglibot sa buong lupain at pagkatapos ay nagbalik sa Jerusalem. Inulat niya kay David ang kabuuang bilang ng kalalakihang maaaring gawing kawal. Sa Israel ay 1,100,000 at sa Juda naman ay 470,000. Ngunit hindi niya isinama sa census ang lipi ni Levi at Benjamin sapagkat labag sa kanyang kalooban ang inutos na ito ng hari. Nagalit ang Diyos sa ginawang ito, kaya pinarusahan niya ang Israel. Sinabi ni David sa Diyos, napakalaking kasalanan ang nagawa ko, Yahweh. Patawarin mo sana ako sa aking kahangalan. Sinabi ni Yahweh kay Gad, ang propeta ni David, punta ka kay David at sabihin mo sa kanyang sinabi ni Yahweh, pumili ka sa 3 bagay na maaari kong gawin. Pinapili niya si Haring David ng ating Panginoon. Pumunta nga si Gad kay David at pinapili 3 taong tagutom, 3 buwang pananalanta ng mga kaaway o 3 araw na pananalanta ng Diyos sa pamamagitan ng salot sa buong Israel na isasagawa ng anghel ni Yahweh. Magpasya ka ngayon upang masabi ko ito kay Yahweh, sabi ni Gad kay David. Pagkat mahabagin siya, ayaw kong tao ang magparusa sa akin. Nagpadala nga ng salot sa Israel si Yahweh at 70,000 ang namatay sa kanila. Sinugo ng Diyos ang isang anghel ni Yahweh upang wasakin ang Jerusalem. Ngunit nang wawasakin na ito, kinalungkot ni Yahweh ang nangyayari, kaya't sinabi niya, tama na, huwag mo nang ituloy iyan. Ang anghel noon ay nakatayo sa tabi ng giikan ni Ornan na isang Jebuseo. Tumingala si David at nakita niya ang anghel ni Yahweh sa pagitan ng langit at lupa. Hawak nito ang espada at nakaamba sa Jerusalem, parang nakaganyan, nakaamba siya. Sinabi at si David at ang matandang pinuno ay nakasuot ng damit panluksa at nagpatira pa. Tumawag siya sa Diyos, ako po ang nag-utos na alamin ang bilang ng mga tao, walang kasalanan ng mga taong bayan, kaya ako at ang aking angkan na lamang ang inyong parusahan. Huwag ninyong idamay sa salot ang mga tao. Si Gad ay inutusan ng anghel ni Yahweh upang sabihin kay David na
magpunta sa giikan ni Ornan na Jebuseo at magtayo roon ng altar para kay Yahweh. Sumunod naman si David sa pinasasabi ni Yahweh kay God. Gumigiik noon si Ornan kasama ang 4 niyang anak na lalaki. Nang makita nila ang anghel, nagtago ang mga anak niya. Nakita ni Ornan ang pagdating ni David kaya't sinalubong niya ito. Nagpatira pa siya bilang pagbigay galang. Sinabi ni David, bibilin ko ang lupang ito para pagtayuan ko ng altar ni Yahweh upang matigil na ang salot na namiminsala sa bayan. Pero sinabi ni Ornan na sa kanya na nga lang daw ang lupaing iyon at binigyan pa niya ng mga susunugin, mga toro para ialay Tapos yung sa giikan nga raw ng mga kahoy, kanya na rin daw upang panggatong nga sa pag-alay. Mayroon pa rin siyang binibigay na harina, kung ano-ano pang mga bagay pero tinanggihan ito. Ngunit sinabi ni David kay Ornan, hindi ibibigay ko sa iyo ang eksaktong bayad. Hindi ako maghahandog kay Yahweh na ibigay na bagay na hindi akin ng anumang walang halaga. Kaya binili ni David kay Ornan ang lugar na iyon na sa halagang 600 pirasong ginto. Nagtayo siya roon ng altar para kay Yahweh at nagdala ng mga handog na susunugin. Handog pang kapayapaan, nanalangin siya kay Yahweh at sumagot naman si Yahweh sa pamamagitan ng apoy buhat sa langit upang sunugin ang mga handog sa ibabaw. Kumbaga may handog na siya nagpaapoy na siya, naglagay na siya ng kahoy tapos may handog na ron. Ang sumunog nun ay ang Diyos bilang sagot sa kanyang panalangin. Tinira yun ng apoy at nasunog nga yung handog ni David. Inutos ni Yahweh sa anghel na isuksok na ang espada at sumunod naman ito. Noon natiyak ni David na pinakinggan siya ni Yahweh kaya nag-alay si David ng mga handog sa giikan para sa pag-aari noon ni Ornan na Jebuseo. Noon ang tabernakulo ni Yahweh na ginawa ni Moses na sa ilang at ang altar na sunugan ng mga handog ay nasa burol sa lugar ng pagsamba sa Gibeon. Ngunit hindi makapunta doon si David upang sumangguni sa Diyos sapagkat natatakot siya sa espada ng anghel ni Yahweh. Sinabi ni David, dito itatayo ang templo ng Panginoong Yahweh, dito rin ilalagay ang altar ng mga susunuging handog para sa Israel. Sabi sa verse 20, sa chapter 22, inutusan ni David na magtipon ng lahat ng mga dayuhan sa Israel at inatasan niya ang ilan sa mga ito na maging tagatapyas ng mga batong gagamitin sa itatayong templo ng Diyos. Naghanda siya ng maraming bakal para gawing pako at pang-ipit sa mga pintuan at nag-ipon din siya ng tanso na sa sobrang bigat, hindi na maitimbang napakaraming tabla at troso, cedar at dinala ng mga taga-Sidon at taga-Tiro. Sinabi ni David, napakabata pa ng anak kong si Solomon at wala pa siyang karanasan. Dahil dito ihanda ko ang lahat ng kakailanganin sa pagpatayo ng templo ni Yahweh. Kailangan ito walang kasing ganda upang ito matanyag at hangaan ng buong daigdig. Naganda nga si David ng napakaraming kagamitan bago pa siya mamatay. Pinatawag niya ang anak niya nga si Solomon at sinabing, ipagtatayo mo ng bahay si Yahweh at ang Diyos ng Israel. Sinabi niya rito, anak, matagal ko nang balak na magtayo ng templo upang
pangaralan ang aking Diyos na si Yahweh. Ngunit sinabi niya sa akin na marami na akong napatay at napakaraming hinarap na labanan dahil sa bahid ng dugo sa aking mga kamay. Hindi niya ako pinayagang magtayo ng templo para sa kanya, ngunit pinangako niyang pagkakalooban niya ako ng isang anak na lalaki. Mamumuhay ito ng payapa at hindi gagambalain ng kanyang mga kaaway habang siya ay nabubuhay. Tatawagin siyang Solomon, sapagkat bibigyan ko ang Israel ng kapayapaan at kapanatagan sa panahon ng kanyang paghahari. Sinabi pa niya sa akin, siya ang magtatayo ng templo para sa akin, magiging anak ko siya at ako'y magiging ama niya. Patatatagin ko ang kaharian ng kanyang angkan sa Israel magpakailanman. Yun ang pangako ni Yahweh kay Haring David na nagagawin niya kay Solomon. Sinabi pa ni David, samahan ka nawa ng iyong Diyos na si Yahweh. Tuparin nawa niya ang kanyang pangako na pagtatagumpayin kaniya sa pagpapatayo ng templo para sa kanya. Bigyan ka nawa ng Diyos mong si Yahweh ng karunungan at pangunawa upang pagharian mo ang Israel ayon sa kanyang kautusan. Sabi pa dito, ito ang chapter 22 verse 13, magtatagumpay ka kung susundin mong mabuti ang mga utos at tuntuning ibinigay ni Yahweh kay Moses. So magtatagumpay ka kung susundin mong mabuti ang mga utos at tuntuning ibinigay ni Yahweh kay Moses. Para sa Israel, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot na ni panghinaan man ng loob. Sinikap kong magtipon ng lahat ng kakailanganin sa pagpapatayo ng templo ni Yahweh. Nakaipon ako ng 3,500,000 kilong ginto at humigit kumulang sa 35 million kilong pilak. Ang tinipon kong tanso bakal ay hindi na kayang timbangin dahil sa sobrang bigat. Na nakahanda na rin ang mga kahoy at batong kakailanganin mo, sabi niya. Dagdagan mo pa ang mga ito. Marami ng manggagawa ang magtatapyas ng bato, mga kartero, manggagawa. Ayan, nandyan na yung mga karpintero, kantero at lahat ng uri ng maraming manggagawa na eksperto sa ginto, pilak, tanso at bakal. Simulan mo na ngayon ang gawain at tulungan ka nawa ni Yahweh. At sabi dito, hinatasan ni David ang mga pinuno ng Israel na tulungan si Solomon. Sinabi niya, kayo ang patuloy na patnunubayan ni Yahweh, hindi niya kayo iiwan, kaya nagtatamasa kayo ng kapayapaan saan man lugar. Niloob niyang malupig ko ang mga dating naninirahan sa lupaing ito. Sila ngayon ay alipin ninyo at ni Yahweh. Kaya paglingkuran ninyo si Yahweh ng buong puso, kaluluwa. Simulan na ninyo ang pagpapatayo ng sangtuaryo niya upang madala roon ang kabanatipan ni Yahweh at ang lahat ng sagradong kagamitan para sa pagsamba sa Kanya. Pinauumpisahan niya na yung sanctuaryo na yun. Matanda na si Haring David noong panahon na yun. At napakarami ng naipon na bakal, ginto, pilak, tanso, kahoy, bato, no? At pati manggagawa ay kumpleto na. Tapos sinabi rin dito sa chapter 23, nang matandang-matanda na si David, ginawa niyang hari ng Israel ang anak niyang si Solomon. Ginawa na niya. Tapos tinipon ni David ang mga pinuno ng Israel, ang mga pari, ang mga Levita, ang mga nabilang na Levita mula noon sa gulang na 30
taon pataas ay 38,000. So na dito na nabilang yung mga manggagawa na kung ano yung mga gagawin nila. Yung mga sa templo ay 24,000, ginawang mga opisyal at mga hukom ay 6,000 at 4,000 ng kinuhang mga bantay sa pintuan. Ang magpupuri kay Yahweh sa aliw ng mga instrumento ginawa ni David ay 4,000 rin. Pinagtatlong pangkat ni David ang mga Levita ayon sa tatlong anak ni Levi na sina Gershon, Kohat at Merari. So nandito yung mga binanggit ulit dito, yung mga magkakapatid, yung mga kanilang mga lipi. Sinabi din yung mga pangalan na yan. Napakarami dyan. Yung mga anak-anak nila, nila Moses, nila Aaron, nandyan, kompleto. Tapos yung mga anak ni Merari, nabanggit dyan lahat. Yung bawat pangalan nila. Tapos sabi sa verse 24 ng chapter 23, ito ang bumubuo sa lipi ni Levi ayon sa angkan at sambayanan. Bawat isa mula sa edad na 20 pataas ay katulong sa paglilingkod sa templo ni Yahweh. Pinasabi ni David, binigyan na ni Yahweh na Diyos ng Israel ng kapayapaan ng kanyang bayan at maninira na siya sa Jerusalem magpakailanman. Dahil dito hindi na bubuhatin ng mga Levita ang tabernakulo at ang mga kagamitan sa paglilingkod dito. Iyan ang dahilan kaya ipinapalista ang mga Levita mula sa gulang na 20 pataas. Sila'y tutulong na lamang sa mga paring mula sa angkan ni Aaron at paglilingkod sa loob ng templo ni Yahweh. Sila ang mga ngalaga sa mga bulwagan, mga silid, mga sagradong kasangkapan at iba pang mga gawain sa templo ng Diyos. Sila rin ang tutulong sa paghahanda ng tinapay na paghahandog. Sinabi ni Haring David na hari ng panghalo sa mga panghandog na maninipis na tinapay na walang pangpaalsa, mga lutong handog at ng harinang hinaluan ng langis. Tutulong din sila sa pagtakal at pagsukat ng mga handog. Umaga't hapon, haharap sila kay Yahweh upang magpuri at magpasalamat. At kung may handog na susunugin sa mga araw ng pagpapahinga, pista ng bagong buwan at mga takdang kapistahan ayon sa bilang at patakaran, ipinag-utos sa harapan ni Yahweh sa lahat ng panahon ang mga Levita ang mga ngalaga sa toldang tipan at sa dakong banal at tutulungan nila ang mga paring kamag-anak nila sa lahat ng paglilingkod sa templo ni Yahweh. Yun ang bilin, At di ba sinabi nga at sila naman ay patnunubayan ng Diyos sa kanilang mga gawain, Hindi sila pababayaan. Kagaya nga ng sabi dito kay Solomon ng ating Panginoon, patatagin ka, magtatagumpay ka kung susundin mong mabuti ang mga utos at tuntunin ibinigay ni Yahweh kay Moses, kung susunod Pero yun nga, nabasa naman natin yung kay Solomon na talagang sumunod naman siya So pinagtagumpay nila si Haring David nung mga panahon na yon at nakaipon pa ng halos milyong ginto, di ba? Milyong ginto, pilak at hindi na matimbang na bakal at tanso sa sobrang bigat, mga kahoy, lahat ng gagamitin ni Solomon sa pagpapatayo ng templo ng Panginoon ay hinanda na ni Haring David at pati mga manggagawa lahat, mga kantero, kalpintero, lahat na mga eksperto sa mga pag-ukit ng mga ginto, mga pilak, andyan ang lahat. Sa mga kahoy, mga cedar, kompleto na. Kumbaga kaya pala nakapagpagawa na rin
ng maayos si Haring Solomon ng panahon na yun. At binigyan nga siya, di ba? Hindi siya humihiling si Haring Solomon ng kung anumang kayamanan, kundi katalinuhan, no? Tamang puso't isipan ng kanyang hiniling. Kaya bukod sa binigay ng Diyos na kahilingan niya, dinagdagan pa yon ng napakaraming kayamanan na binigay ng Panginoon sa kanya. So tayo rin sa atin din sinasabi din ng ating Diyos na kung tayo lamang ay susunod sa kanyang mga tuntunin. Na pinasabi niya noon kay Moses at nandito sa Biblia na ating binabasa araw-araw, tayo rin ay pagpapalain ng Diyos, no? Tayo rin ay bibigyan niya ng katagumpayan, katahimikan sa buhay, kasiyahan, blessings na napakaraming blessings, no? Ipagkakaloob niya yon basta tayo lamang ay susunod sa kanyang mga inuutos, tayo lamang ay magpapakabuti at magmamahalan ng totoo, magpapatawad at magpapakumbaba. At buong puso, pagkatao, buong kaluluwan tatanggapin ang ating Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas. Yan ang kanyang sinasabi, no? Yan din ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na dapat nating gawin upang tayo magtagumpay, upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating Amang lumikha sa atin, na walang tagutom, walang kalungkutan, puro kasiyahan lamang ang ating mapupuntahan sa kanyang kaharian kung tayo ay susunod sa kanya. Yung buhay na walang hanggan ay ating makakamtam, no? Sa ating pagsunod sa kanya. Salamat pong muli at samahan niyo ako sa ating panalangin na naman ngayong umagang ito. Yes, Lord, Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbigay ng lahat ng meron kami, simula noon hanggang ngayon, na nagbigay buhay sa lahat ng tao, gumawa ng langit at lupa. Salamat Lord sa pagkakataong na namang ito na makapasa na naman kami ng iyong mga makapangyarihan salita at makarinig ng iyong makapangyarihan salita, Lord. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Lord, dahil sa iyong mga salita, kami ay nabuhayan na naman at nagkaroon na naman ng tamang puso't isipan. Salamat Lord. Pinatatag mo na naman ang aming pananampalataya. Pinalakas na naman ang aming loob ng iyong mga salita, O Diyos. Tunay nga Lord na napakabuti mo sa amin. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God. Salamat po sa iyong pagmamahal, O God. Sa iyong kabutihan sa lahat ng tao, simula noon hanggang ngayon, O God. At sa mga susunod pang panahon, hindi ka magbabago dahil ikaw ang aming Diyos na mabuti, na ikaw lamang ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, O God. Ikaw lang ang aming Diyos na totoong mapagmahal, O God, na totoong nagmamahal sa bawat tao at lumalapit sa inyo, nagtitiwala sa inyo, O God, sumasampalataya sa inyo. Hindi mo kami iiwanan, O God. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God, sa katagumpayan ng aming mga buhay, O God. Lalong-lalo na sa panahong ito, sa aming hinaharap ngayon, Lord, kami iyong pagtatagumpayan in Jesus' name, Father God. Dahil sa labang ito, kami iyong pinagtagumpay na. Lord, dahil kasama ka namin at pinangunahan ng labang ito, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Napakabuti mo sa amin, O God. Salamat, Lord, dahil alam ko po na malapit nang magsimula ulit ang aming buhay ng maayos, masaya, kaaya-aya, na buhay na matatag, O Lord, buhay na masaya, Lord, na masagana, buhay na tagumpay, O God. Magsisimula na kami, buhay na maayos, O God. Salamat sa pagkakataong ito, Lord. Salamat, Lord, na binigyan mo pa kami ng pagkakataon, O Lord, na mabuhay ngayong mga panahon na to at mapagtagumpayan namin ang labang ito dahil sa inyong kabutihan at pagmamahal sa aming mga tao, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Tagumpay namin sunod-sunod, O God. Salamat, Father God in heaven. And Lord, lagi mo po kaming ilayo sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso, Lord, lalong-lalo na sa gawa ng kaaway, O God. Huwag mo kaming pabayaan, 10 ng aming mga mahal sa buhay, aming
mga kapitbahay, kaibigan, aming mga pastors, bishops, O God, aming mga kapatid sa mga pananampalataya, at ang lahat ng tao na nagbabalik loob sa iyo, na lumalapit sa iyo. Alam ko po, Lord, na lahat kaming mga taong inyong ginawa ay nagbabalik sa inyo, sasamba sa inyo, magpupuri sa iyo, magpapasalamat, sasamba sa iyo ng buong puso at kaluluwa, O God. Thank you sa pagkakataong ito, Lord. Thank you po sa binigay mong pagkakataon sa aming buhay. Sa isa pang buhay, sa isa pang pagkakataon ng aming buhay, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, please always bless us all and guide us all. Siniselyuhan ko na, Lord, ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo ang aming panalangin ito, at ang lahat pang mananalangin, O God, ay tagumpay na. In Jesus' name, Father God, in Jesus' name. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Gandang umaga ulit. Salamat ulit. Salamat sa pagsama nyo na naman sa akin sa ating Bible reading ngayong umagang ito. Salamat at God bless po sa lahat. Doon po sa mga bago pa lang dito sa aking channel, sa ating Bible reading na to, mag-subscribe po kayo, i-click nyo po at i-like ang ating mga videos. I-click nyo na rin ang notification bell para updated po kayo sa aking mga bago pang i-upload. Salamat po uli. Mabuhay po tayong lahat. Tagumpay natin sunod-sunod. In Jesus' name. God bless po sa lahat.